Tahimik ang museo ng gabing iyon. Si Carlo, huling bisita, ay nagtagal sa harap ng kakaibang estatwa, isang lalaki na may hindi maipaliwanag ng ngiti na tila ba nagkukubli ng lihim. Habang tinititigan niya ito, napansin niyang unti-unting lumalalim ang ngiti ng estatwa, parang masaya sa presensya niya. Sa isang iglap, tila gumalaw ang mga labi nito, ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon, iniisip na laro lang ng ilaw. Lumapit siya ng mas malapit, pilit inaaninag ang mga detalyeng nakaukit sa marmol. Biglang bumigat ang hangin sa paligid at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang kamay ng estatwa, itinuturo siya ng may matinding intensyon. Pilit siyang umalis, ngunit parang nanigas ang kanyang katawan, hindi makagalaw. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, kasabay ng pagkapako ng kanyang mga paa sa sahig. Unti-unti, naramdaman niyang tumitigas ang kanyang balat, parang tinutubuan ng marmol, habang ang mundo niya ay nagiging malamig at walang buhay. Sa huling saglit, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Siya na ang bagong estatwang nakangiti, habang ang orihinal na estatwa ay unti-unting lumalakad palayo, dala ang bago nitong ngiti at bagong biktima na hindi na makakatakas kailanman.